Ngayong gabi sa reaksyon, lalaki na naging babae at bumalik sa pagiging lalaki. Yan ang kwento ng trans woman na si Gavino Santiago o mas kilala bilang si Vince. Noong taong 1986, sumailalim sa isang sex reassignment ang 24 anyos na si Vince. Tinagurian siyang first Filipino transgender. Nakapag-asawa pa siya ng Briton. Ngunit makalipas ang 5 taon, nakipaghiwalay siya dahil sa kagustuhang maging lalaking muli. Nagbago raw ang kanyang pananaw nang makilala niya ang Panginoon. Ngayon, isa na siyang pastor na tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At para ibahagi ang kanyang karanasan, makakasama po natin ngayon si Pastor Vince Santiago. Magandang gabi sa iyo, Pastor Vince. Magandang gabi, Lucy. Alam mo, nabasa ko yung libro mo at syempre ipo-plug ko na. No? Ito ang libro ni Vince. Yeah. Napakasarap basahin. Sabi ko sa iyo, nung pinadala mo sa akin yung manuscript nito, tuloy-tuloy ang pagbasa ko. Alam mo, uso na ngayon ang mga transgender. No? I mean, marami na eh. Hindi na nakakagulat na makakita ka ng mga transgender. Pero yung katulad mo na naging transgender at ngayon ay bumalik sa pagiging lalaki, no? Yun ang bihira. Paanong nangyari na transgender ka na at talagang babaeng-babae ang anyo mo na pagkamalan ka pang si Melanie Marquez? At some point, nabasa ko sa libro yan eh, di ba? Nakakatawa yun. Tapos ngayon, bumabalik ka sa pagiging lalaki. Ano nangyari doon? Wala naman kasi akong konseptong bumabalik. Kasi kung tutusin, titignan mo, hindi naman ako bumalik eh. For once a man is always a man. So, hindi, pero kasi nagpalit ka. Yun kasing, ganun talaga kasi ang transgender eh. Ano? Ang transgender talaga, normal sa utak ng transgender, hindi mo mababali yun eh. Ano yun? Kapag ka na-trigger na yung transgenderism na yan, na-trigger na somewhere, most of the time it's all about abuse. Pag na-trigger na yun, nalabas na yun. You mean to say all transgenders go through an abusive experience? Yes. Not only transgender, homosexual, bisexual, lesbians, lahat yan goes to an abusive some sort of experience. At yun ang ugat ng kanilang... Yun ang ugat. Kaya merong mga na lumalabas o nag-out later. Merong mas maaga. Okay, Vince, may mga nakikinig ngayon sigurado na transgender at mga homosexual na sasabihin siguro hindi totoo yan. Well, ayon sa aking pagsusuri, di ba? Sa pag-aaral ko, kasi I've been in this ministry for the longest time, since 1999. Nakafocus na ako into understanding more of all of this. And it was easier for me because I'm all of the above. All of the above, meaning? I'm homosexual, I am bisexual, and I'm also transgender. Is that possible? Sabi ng psychologists ay... hindi ka po pwedeng tatlo. Pwede. Just one or the other. Pwede. Sorry sila kasi sila ang pinanggagalingan nila is all research. Ako ang pinanggagalingan ko is experience. So it is better than research. And then because of the experience, mas inintindi ko bawat isa. Ang sabi ng mga na-interview namin ng mga homosexuals or bisexuals or transgender, no? Talagang kumbinsido sila sa sarili nila na sila ay babae or lalaki, depende sa kausap mo, no? Na talagang, kumaga, yun na nga, nakakulong sa katawan ng lalaki. No? Naniniwala ako doon kasi I myself is the same. Yung aking point of origin ng pinanganak ako, lalaki ako talaga. Kaya lang, itong mga particular preferences na ito is no different from adultery or gambling or meron lang yan mga... Para mga addiction din. Yeah, kasi ako, I refer addiction to be an enhancer sin. Kasi pwede mo siyang ilagay sa lahat. Ito kasi, pag transgender, this is parang foundational sin. In itself, you're saying it's a sin. Yeah, of course. Kung sinasabi ng Biblia, na may mga anghel tayong kasama. Meron tayong mga demonyo na katagal talaga sa atin na nagsasabi, ito yung demonyo para sa transgender. Yan na magpoprotekta niyang sin na yan. Ako kasi na-trigger ang transgender ko sa tiyan pa lang. Kasi yung auntie ko,
na OB-GYN naming lahat magkakapatid, bunso ako eh. So alam niya ang history namin. So one time, nagpapabutas ako ng tenga at sabi niya, ayan, eto na, natupad ng pangarap ng mami mo. Ano yun? Kasi bata ka pa lang, nasa tiyan ka pa lang, gusto ka na ng nanay mo maging babae. So, ang paniwala ng auntie mo at ngayon paniwala mo rin ay winish yun ng nanay mo kaya ka nagkaganyan. Oo. Okay. Not all mothers na dadaan doon, it doesn't necessarily follow. Kailangan meron kang transgender na sin na nakatalaga sa'yo. Paano na talaga yun? Tinalaga yun ng nanay mo sa'yo? Hindi. Meron na talaga ako antimano. The moment we are conceived we are pure. Then the original sin comes in. 'Di ba? Unti-unti, habang nag-grow tayo sa tiyan, unti-unti napapasukan na yan ng mga emosyon, magulang natin, kung ano yung mga forefathers sin, whatever, no? But it doesn't necessarily mean na wala kayong lineage ng homosexuality or transgender. Walang ganon. Kasi anything goes. Strike anywhere mga demonyo eh. Ganyan So you really call it what it is. It's a sin. Yes. Ang hirap lang sabihin. Pero paano mo sasabihin yan? Kasi alam mo yung mga ganyang mga pahayag yan ang nakakagalit sa mga... Yeah, I know. Kaya nga ako, ingat na ingat ako dyan. But you know, I have to speak of the truth. That had set me free. Hindi ko sinasabing wala na yung mga istoryang yun sa utak ko o biglang may bubulong sa akin ng demonyo parang, ay, ang gwapo nun, O meron na namang sasabing, medyo titibok-tibok. So meron ka pa rin mga hindi ganyan, mawawala mga sandali? Nakalagay din sa Bible yan eh. Thorn in the flesh yan eh. How do you deal with it? I deal with it simply because I believe in the power of God. And it's not me that does it. The Holy Spirit in me helps me suppress it. It's just suppressed. Ipagpapatuloy pa po natin ang usapan kasama si Pastor Vince Santiago. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang reaksyon.